Again, Barangay Malati on the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Malati. Partner natin, 1, 2, 3. Congratulations again, Barangay Malati. Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po ang Barangay Malati? Ayos na tayo. Excited po tayo sa ating bagong board. Alam po, excited kami. Naka-jersey na nga kayo. Nakapagdaan kayo sa ating Barangay Council, SK, Barangay Staff, sa pamawalan ni Kap Bobot. Maraming salamat sa pag-welcome sa amin. Ito Mr. Roman, Vice Mayor Dodol, at si Simon. Magandang umaga sa inyong barangay. Opisales, sa iba pang mga residente ng Barangay Malati. Magandang umaga po. Ako po ay excited din, katulad ninyo, Sisti po, para sa ating bagong multi-purpose and basketball court. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay pagkatapos ng pandemic, nag-usap kami ng ating kapitan. At yun nga po, sabi niya, excited sa talagang hindi lang sa gusto, pero kailangan ng inyong barangay. Dahil alam niyo naman po, sa lungsod ng Pasig, lalo na dito sa inyong barangay, hindi naman po ganun karami na yung buildable space, hindi po ganun karami yung mga espasyo. Kaya nga, nung nabanggit kanina, sana may iba pang espasyo, o ano, hindi na po agad sinakagawan. Kaya pwede, talagang mga mahirap maghanap ng espasyo dito sa inyong barangay. Kung meron na, pwede tayo magpapagkas talagang nalaman natin. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung lorry na ito, talagang min-maximize natin. Siyempre, kailangan pa rin ng konting setback. Hindi na pwede na dikit sa mga bahay, mga kabayan. Pero hanggang sa kaya natin, talagang min-maximize natin. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung hagdanan natin sa labas. Pasensya na, hindi talaga siya yung ideal, yung lakad, yung mga steps natin, hindi talaga sa ideal. Pero bumawi naman tayo para sa mga may hirapan sa hagdanan, mga senior, persons with disabilities, mga naka-wheelchair, lalo na, meron naman po tayo elevator. Pakiusap ko lang po, kung natin abusuhin yung elevator, kung malakas naman po tayo at hindi natin kailangan gamitin, mga kabataan natin, doon yun ang warm-up papuntang basketball court. Punta kayo mag-ilong. Hello? Ito matawag. Ano may phone patch nila? Ito ba nakakaya? Huwag na natin gamitin yung elevator. Pati ako, hindi ko gamitin yung elevator. Nandito ako. Para lang sa mga talagang senior na, hirap na may arthritis na, pwede po ang gagawin ng ating elevator. Ito pong form natin dito, malapit ko sa puso ko. Dahil kung hindi nyo pa ako kilala, minsan nakakalaro po ako dito. Kasama ko sila Chester minsan, o yung mga nakakapaglaro ako dito. Saturday morning, Sunday morning. Maliliit pa kayo, baka di pa kayo pinagpangalan doon. Yung mga panahon na yun, 2015, 2016, ako pag-ibig siya. Kaya yung nabanggit po ni Kap Bobot, isa ito sa priority, gusto sana magawa ng ating kapatang pamahalaan. Hindi na po tayo ng dalawang isip, naprobahan natin at nakakuha tayo ng magandang plano para yung dating overcourt. Dating overcourt na ay ma-upgrade natin, ma-maximize natin yung lugar, yung espasyo, magkaroon ng multi-purpose, magkaroon ng karagdagang lugar para sa volleyball, badminton, zumba, party, lahat na. Kung ano kailangan natin, dahil talagang kailangan natin yan sa ating barangay. At kung mapapansin po ninyo, mga project natin ngayon, talagang hindi lang para masabi na nag-project ng LGU, talagang pinipinisip
isipan. Hindi lang yung halimbawa ng elevator, pero halimbawa yung mga industrial pa, lalo kalaki na dapat yan. Kung hindi lang tayo magkakayo ng building, gusto natin, hindi rin yung sobrang building, no? Yung mga ganong detalye, pinag-iisipan natin ng ating engineering department. Kaya sa engineering natin, maraming salamat din ha. Thank you, congratulations sa magpagkakaplano at magpapagawa. At huli na lang po, mapapansin po nyo na mapasking naman ang lahat ng project natin kung magkano yung mga proyekto, yung project cost natin dito. Ang project cost natin, baka nagugulan po yung iba, lalo na yung marunong sa construction. Kung maalala po natin, noong 2019, yung mga naapunta tayo ng mga hindi naman eksaktong proyekto, pero similar. Meron halimbawa sa barangay ko, sa barangay Rubo, tinatayo. Siguro mas malaki naman ng konti yun. Pero ang project cost doon, 2019 po ito, hindi ko lang po, 2018 na din o early 2019, nasa 48 million pesos yun. 2019. Alam naman po natin lahat, mula 2019 hanggang 2025, nagtaas ang presyo ng bilihin ng kabuga. Presyo ng semento, bakal, taas po lahat yan. Pero kung mapapansin po ninyo, kung nasa 40 plus million na noong 2019 ng mga proyektong ganitong itsura, ngayon po, 2025, na-implement natin ang proyekto na ito sa halagang 43 billion lamang. Yan po ang patunay natin na gumagana yung mga reforma at pagbabago na nakikilala natin dito sa ating lungsod. At yung nakikinig natin doon dahil medyo bumaba yung mga presyo na pinapagawa natin, nagagamit naman natin sa iba pang mga programa at servisyo ng ating pamahalaan. Kaya kung lamang itiyan ngayon para magpasalamat sa inyo. Dahil kung di po buo ang suporta ninyo sa amin ng inyong administrasyon dito sa ating lugar na pamahalaan, hindi po natin mapapatukan at mapapalikin pa yung mga magbabago na ito. Kaya sana tuloy-tuloy ang suporta ninyo, hindi sa personalidad, hindi sa tao, hindi sa mayor, kundi sa mga magbabago at magandang nangyayari sa atin. Yung naliliit na bagay, pati yung construction na naman natin, lahat ng detalye, at dito po, hindi sa atin, hindi na po basahin namin. Hindi ko masyado naabaan ang aking mensahe. Kasi po akong makasama kayo ngayon. Excited na rin po akong umakyat. Nakarami ito. At rin po ako dito. Inspection ako kung sa araw na walang pasok ako. Pero talaga masasabi natin na maganda na magkakagawa. Kung may naliliit na ng problema, ayusin mo yan. Importante, ito na po. Pili na tayo. Yung may gamit ng ating mga kabataan. Gamit ang ating mga OPA, mga samahan, at ang mga senior citizens natin. Congratulations! Maraming mga